Good afternoon, Impact Makers, and welcome po sa another installment natin ngayong hapon. Alam ko na ang bawat isa ay sobrang nag-e-enjoy every time na sila i-invite or darating ang Sunday ng 3:00 ng hapon. Tama po ba? Parang hindi po kayo excited Excited po ba kayo? Amen. Ayan. So alam ko po na itong gagawin po natin ay hindi masasayang. Kaya naman welcome sa ating tambayan na kung saan mag-e-enjoy ka na, natututo ka na, nabe-bless ka pa. Walang iba kundi ang ating youth. Ulitin natin Parang hindi kayo ganado sa buhay Parang ginising lang kayo, napilitang yata lang kayong magpunta rito. Tinatin So welcome sa ating youth. Yan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pakibati naman ang iyong mga katabi, left and right, at sabihin at ngitian, pinagpalang araw sa iyo. Sige, go, batiin ninyo. At pakisabi na rin, yan, sabihin na rin natin, huwag kang magulo. Yan. Kasi kapag ikaw ay magulo, sige, sabihin mo, huwag kang magulo, dahil kapag ikaw ay magulo, wala kang biyayang matatamo. Yan. Kaya, nasaan po ang kanang kamay? Pakitaas. Ayan. Okay? Isiper po ang bibig. Yan. Makinig muna Okay? Kinig lang po tayo. Ang ating mga mata ay nakatuon sa poging magsasalita ngayong hapon. Okay ba yan? Yun, grabe, Pagbigyan nyo na ako, dito lang naman ako gwapo Okay? So, sino rito ang nakaranas ng makulong? Nakulong. Nabagaan siya ng curfew. Wala pa naman. Si Big Boy, Yun, yun, nagtaas pa doon. Nabagaan siya ng curfew. Ano pakiramdam? Kabado, Kabado 30. Baka di ka na makauwi sa inyo. Sino rito yung nakulong sa kwarto? Ano pakiramdam ng makulong sa kwarto? Natakot. Ano pa? Nakaka-boring. Ano pa? Ano pakiramdam ng nakulong ka sa kwarto nyo? May kwarto ba kayo? Wala. Bahay na lang. Wala palang kwarto. Sorry. Nakulong sa bahay, naiwan ng mga nanay at tatay. Ano pakiramdam? Walang pakiramdam. Manhid ata Ano pakiramdam? Malungkot. Nakakabalisa. Nakakatakot. Tama po ba? Minsan, ang pakiramdam natin, parang hindi na tayo, parang wala ka ng laya. So parang ang nangyayari, kapag ka nakulong ka, ay parang isolated ka, wala kang magagawa. Tama? Tama po ba? Nakulong ka sa bahay nyo, gutom ka na. Like for example, naiwan ka ng umaga, ang mga magulang mo umuwi ng gabi. Di ba? So biruin po ninyo yun, wala ka ng almusal, wala ka ng tanghalian, wala ka pang hapunan. So gutom ka. Tama ba? Kasi nga, nahihirapan tayo. Baka mamaya kasi pag gumalaw tayo rito, instead na may uwian pa ng bahay ang nanay ko, nasunog. Tama ba? Katulad po nung nangyari, kahapon po ba yun, may sunog sa Chungkang? Sino po yung naapektuhan po dito? Wala naman, purihin ng Panginoong Diyos. Amen. Wala pong naapektuhan. So, ang pakiramdam ng isang nakulong or nabilanggo sa isang isolated na lugar ay nakakatakot, nakakalungkot, ano pa? Nakakabahala, or something like that. So, ang malala pa dito, na kahit nakaalis ka na sa part na kung saan nakulong ka, nag-iiwan ito ng isang sitwasyon sa sarili natin na ang tawag ay trauma. Di ba? So ngayon,
Dahil nakulong ka na sa part na yon, nagkaroon ka ng takot, nag-alala ka na baka hindi ka na makalabas. So ngayon, nung dumating na yung mga parents natin, nakalaya na tayo, na every time na maglalak sila ng pinto, natatakot ka na. Tama? Takot ka nang maiwan. Tama? Takot ka nang mapabayaan. Parang yung kausap mo agabi, no? Natakot ka. Amen ba? So gano'n ang nagagawa ng isang bilangguan, especially na sa buhay po natin. Kaya nga sabi nga, hindi lahat ng malaya ay tunay na malaya. Amen? Hindi lahat ng malaya ay tunay na malaya. At ano nga ba ang ibig sabihin ng freedom o yung salitang freedom? So ang freedom po sa Tagalog ay kalayaan, na ang ibig sabihin ay kapangyarihan o karapatang kumilos, magsalita o mag-isip ng ayon sa nais ng isang tao nang walang sagabal or hadlang. Di ba napakahirap naman na kumilos na para bang hinahadlangan na lang every time na may gagawin ka. Tama ba? Madali po ba yon? Hindi, di ba? Na like for example, maghuhugas ka lang ng pinggan, huwag ka na maghugas. Baka dumami yung pinggan eh. Di ba? So parang isolated ka ngayon. Magsusuklay ka na, huwag ka na magsuklay. Huwag ka na rin maligo. Kasi wala namang pinagkaiba yung paliligo mo sa hindi ka rin naligo. Di ba? So parang gano'n, no? Example lang naman yon. Alam ko naman yung iba, amuin mo nga yung katabi mo kung naligo. Naligo? Magkaiba po ang naligo sa nagsabon sa paliligo, Baka mamaya nagbanlaw lang eh. Walang sabon. So, yun po, no? No, ang ibig sabihin ng kalayaan, walang sagabal or walang hadlang. O, tingin muna ulit sa pogi. Sa pogi po tayo, titingin. Yan. Hindi po pogi at maganda yung katabi nyo. Dito lang, sa harap. Yan. Dito lang, focus lang po tayo rito. So, isa pa pong meaning ng kalayaan ay ang kalagayan ng hindi pagkakakulong or pagkaalipin. Na-experience nyo na po bang maalipin kayo? Yung tipong utos-utosan ka na lang sa inyo. Sino po nakaka-relate dito? Utusan? Bukod na sa utusan, kutusan pa, ano? Masakit yun. Diba? Ganoon. No, yun yung ibig sabihin ng freedom. Hindi ka nakakulong, hindi ka isolated, at the same time, hindi ka rin din alipin o pagmamayari ng ibang tao. So isa pang ibig sabihin, ang kapangyarihan ng sariling pagpapasya na ikinakabit sa kalooban. So ang katangian ng pagiging malaya sa tadhana o pangangailangan. So itong kalayaan na ito na ipinaliwanag ko po sa inyo ay pananaw lang ito ng isang tao. Paano naman pagdating sa spiritual? Yan. Kasi sabi ko nga kanina, malaya kang nakakagalaw. Malaya kang nakakagawa ng anumang gusto mong gawin. Malaya kang nakakapaglaro, nakakapag-basketball, malaya kang nakakapag-Facebook. Tama ba? Malaya kang nakakapag-social media, malaya kang nakikipagkwentuhan sa kaibigan mo, malaya kang nakikipagchismisan. Pero ang tanong, tunay ka nga bang malaya? Amen? At ang tanong dito, malaya ka pa ba pagdating sa spiritual? So ngayong araw, nais kong pag-usapan natin ang isang makapangyarihang mensahe mula sa Biblia patungkol or partikular mula sa ating key verse for today is Galatians chapter 5, verse 1. So ang talatang ito ay tungkol sa kalayaan at sa kamanghang-manghang kaloob na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Yan naman, tignan po natin kung ano ang kahulugan ng kalayaang ito na ibinigay po sa atin at lalong-lalo na bilang isang kabataan. Take note natin bilang isang kabataan na nahaharap sa mga hamon sa buhay. Papaano ka makakalaya sa inaakala mong malaya ka? Sino po excited? Taas ang kamay. Walang nagtaas ng kamay. Mukhang ayaw lumaya ngayong araw.
Isa pa, tatanungin ko, sino rito ang gustong makalaya sa inaakala mong malaya ka? Taas ang kamay. Amen. Sabay tumbling. De, joke lang. No? So, kaya naman, Impact Makers, join me in our message or our topic for today entitled, pakibasa po. Isa pa po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! True freedom in Christ. So, embracing true freedom in Christ. Galatians chapter 5 verse 1, tayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng ating ng salita ng Diyos. Pakibasa po ng sabay-sabay po. 1, 2, 3, go! Yan, no? Sabay-sabay nga tayo, no? Sige po, basahin ko po sa Pinoy version naman. Ang sabi rito, malaya na tayo. Pinalaya tayo ni Christ, kaya maging matatag kayo at huwag ninyong hayaan maging alipin ulit kayo. So dito alamin natin kung ano yung sinasabi rito nung sumulat, anong klaseng alipin to? Ano yung umaalipin bilang isang kabataan? Ano-ano nga ba ang mga issues ng buhay natin na siyang umaalipin sa ating buhay? Tayo po yumuko at tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito, God, na minsan pa binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maaral ang iyong salita. Nawa bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan at maintindihan namin ito nang sa ganon, Panginoon, ay makalaya kami sa mga kumukulong po, Panginoon, sa aming pong buhay. Maging ganon din naman ang abang lingkod mo, Lord, na patuloy mo na yakapin at ibisig mo, Panginoon, sa iyong mga kamay at mga braso na kung saan ikaw ang magsasalita, hindi ang human knowledge ang magsasalita. Lord, kumilos ang banal na Espiritu, magkaroon ng divine illuminations, Panginoon o God, at nawa po ay pumukaw ito sa puso ng bawat makikinig on-site and online. Marami pong salamat muli. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So ngayon, ang tanong, paano natin yayakapin ang kalayaang ibinigay sa atin ni Jesus sa kabila ng mga hamon natin sa buhay? Papaano nga ba, Pastor? Sabi mo kanina may alipin. Yes. Hindi nyo ba alam, Impact Makers, listen to this ha. Tingin lang po sa pogi ulit. 1, 2, 3, go. 3, 2, 1, go. Yan. Yun, grabe, no? Pagka pogi, no, tumatahimik kayo, parang di kayo agree. Joke po yun. Tawa po kayo. Yan. Yan. Okay? So, sabi niyo po, Pastor, alipin. Ano po yung alipin? Alam niyo po, yung mga alipin po na yan po yung mga certain issues na kinakaharap po natin bilang isang kabataan. Amen? O hindi lang bilang isang kabataan, maging bilang isang tao. Okay? So ano-ano tong mga issues na to? At the same time, paano natin yayakapin yung kalayaang ibinigay sa atin ni Jesus? Sino naniniwala kay Jesus Christ? Sino naniniwala rito na may Jesus na sa buhay? Amen. Ang problema natin, hindi tayo makalaya doon sa pagkakaalipin na yun, kahit na may Jesus na tayo. Amen. Hirap, no? Ang hirap. Para namang ang gulo-gulo naman nun, mayroon na akong Jesus, tapos hindi ako malaya. Parang ang gara naman. Yes, magara talaga. Kaya nga ngayong araw, aalamin natin kung ano-ano itong mga to. Number 1, doon sa part na to, o sa part ng ating pag-uusapan is, go. Sige po. Next, yan. Sabi po ng Galatians, balik po tayo, yan, it is for freedom that Christ has set us free. Tayo ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, stand firm, then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Number 1, na para
mayakap natin yung kalayaang ibinigay ni Jesus para sa atin is, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3, go. Yes, na kailangan nating maintindihan yung tunay na kalayaan. Ulitin ko, impact makers, hindi ibig sabihin na nakakagawa ka ng kahit ano sa buhay mo, malaya ka talaga. Okay? Na kailangan mong maintindihan, ano nga bang ibig sabihin ng tunay na kalayaan? Tingnan mo yung itsura ng katabi mo. Nakangiti lang yan, pero hindi malaya yan. Diba? Nakakapag-toothbrush siya, pero hindi pa rin malaya yan. Diba? Mukha lang bagong ligo ya, pero hindi pa rin niya nakalaya. Amen? So, dito sa part na to, sinasabi, by the way, no, ang nagsulat po ng Galatians ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Kilala niyo po si Apostol Pablo? Sino po? Sino si Apostol Pablo? Sino po si Pablo? Sige, go, nak, go. Di ba siya yung nagbabarbecue dyan sa kanto? Hindi ba? Si Apostol Pablo ay isang lingkod ng Diyos noong panahon nila. Okay? So, sabi rito, okay, sinasabi sa atin ng Galatians na pinalaya tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ano nga bang ibig sabihin nito? Hindi lang ito tungkol sa kalayaang gawin ang anumang naisin natin sa ating buhay. Ulitin ko, katulad ng binanggit ko kanina, na porket nakakagalaw ka, nakakasayaw ka, nakakapag-TikTok ka, no? Nakakapag-social media ka, nakakapag-ML ka, tama? Nakakapag-Dota ka, nakakapag-basketball ka, ay malaya. Hindi yun ang tunay na kalayaan na nais banggitin ni Apostol Pablo rito. Ang tunay na kalayaan ay ang paglayo mula sa mga bagay na humahadlang sa atin at pumipigil sa atin na mamuhay ng tama. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Ulitin ko po ang tunay na kalayaan ay ang paglayo mula sa mga bagay na humahadlang sa atin at pumipigil sa atin na mamuhay ng pinakamainam na buhay. Katulad po ng naririnig po natin na dasal, di ba? Anong sabi doon? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Take note, sundin ang kalooban mo dito saan? Tulad ng? Tanungin mo yung katabi mo, nasusunod mo ba yung kalooban ni Lord? Tanungin natin. Sige, tanungin nyo. Nasusunod mo ba kalooban ni Lord? Magtanungan kayo. Huwag nyo kaltukan. Baka mamaya binabatukan nyo, huwag nyo takutin. Okay? So maraming mga kabataan, listen to this, tingin na sa pogi ulit. Yon, galing talaga. Matik eh. Matik na sila eh. No? So, ulitin ko, impact makers, hindi lahat ng part na akala nating malaya, malaya talaga tayo. Ang problema, maraming kabataan ang hindi nakakagawa ng kalooban ng Diyos. Huy! Huy! Tama. Tama. Amen. Tama. So, yun ang gustong mangyari, o ito yung tunay na kalayaan, ang masunod ang kalooban ng Diyos. Mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, sa kwento ng Galacia, maraming mananampalataya na bagamat sila ay tumanggap na sa Panginoon, ngunit hindi pa din sila makalaya sa mga issues ng buhay po nila. Kaya muling pinaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na malaya na sila at huwag nang bumalik sa mga lumang kultura na kanilang buhay. Sa atin po ngayon, yan, nagbibinata po ako, no? Yan, masakit po lang. Yan. Ano kaya yung mga nagiging issues na, o sabihin na po natin, ano ba yung mga nakagisnan nating kultura noon na hanggang ngayon bit mo pa rin?
Sige po. Huwag po kayong matakot. Ano po? Maglaro sa labas. Di ba? Ano pa? Di ba meron pa tayo, di ba may naririnig tayo na, oh, wag kang magwawalis ng gabi, ah. Di ba? May ganyan eh. Tapos sabi pa, ano pa yung mga kaugalian natin? Oh, wag kang matutulog ng busog. Baka bangungutin ka. Yan. Alam mo bakit sinasabi yon sa atin? Kasi hindi mo sila binigyan. Pag nag-midnight snack ka, magmigay ka. Ha? Hindi, joke lang ha. Oh, wag kang maliligo ng gabi. Sabi. Di ba? Bakit daw? Bakit daw po, pastor? Bamalay ko, di ko alam eh. Kasi ako naliligo ako ng gabi bago ako matulog eh. Di ba? Yun yung mga nakagis ng kultura natin. Or like for example, kakain tayo. Kakain, magkakamay, hindi magkukutsara. Oh, bago ka kumain, maghugas ka muna ng kamay. Bakit kaya pinaghuhugas ang kamay bago kumain? Kasi marumi kamay. Tama naman, may punto. Di ba? Biruin mo, ikaw kakain ka ng pagkain tapos nanganal ka kanina. Di ba? O ganito na lang. Kakain ka. Yeah? Kakain ka, nag-basketball ka. Naglaro ka basketball, o kaya nag-Chinese garter kayo. Uso pa ba Chinese garter? Di na yata eh. Ano ba nilalaro na lang ngayon ng mga babae sa kalsada? Outan. Wala na, di na yata kayo naglalaro. Puro na lang ata cellphone eh. O like for example na lang. Nagsiselfone kayo, magkakaibigan. No? Tapos yung cellphone mo, naluglag dun sa may bomba ng aso. No? O kaya nagbabasketball ka, nagulungan yung ng bola yung ano. O tapos kakain ka. Sarap. Yummy. Pero joke lang po yun. Kidding aside po, no? Yung freedom na gusto nang mangyari ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin po ni Apostol Pablo rito, now listen to this po, impact makers, na gusto kang lumaya ng Panginoon sa mga issues ng buhay mo. Amen? At ang gusto ni Apostol Pablo rito, na makalaya ka sa mga dati mong kultura, ano ba meron ka noon sa ngayon? Ganito po, bigay ako ng example. Ako po dati, bago po ako magpastor, katulad nyo rin ako, makukulit. Matitigas ang ulo. Ayokong maghugas ng pinggan. Diba? Hindi ako mautusan. Yan. Ako po yung tipo ng tao na pag inutusan ako, si wait ako eh. Wait lang mo. Kalma. Diba? Pag inutusan ng nanay, ganyan, di ba? Ako yung tipo ng tao. Pero nung na-realize ko na Lord, mali pala yung ginagawa ko, nakalaya ako doon. Ngayon, pag inutusan ako ng nanay ko, pambihira. Mas mabilis pa sa 4:00. Wala ako doon. Hindi, joke lang. Nandun na ako. Yeah. Nung naintindihan ko na gusto kong palayain ng Panginoon sa mga ganoong issues ng buhay ko, alam nyo, syempre, pagka gano'n, natutuwa yung magulang. Pag natuwa ang magulang, anong gagawin ng magulang sa atin? Yes, bibigyan ka ng pamerienda. Yes, bibigyan ka ng pira, sabi ni Robbie. Tama, di ba? Kapag ang isang tao natuwa sa'yo, o yung teacher mo natuwa sa'yo sa school kasi sinunod mo siya, anong mangyayari? O ba, 95? Di ba? 95. Sa grades, di ba? O, limbawa, sinunod mo siya, o mag-e-exam tayo. Kailangan walang magkopyahan, sinunod mo yung teacher mo. Di ba? Nakapasa ka. Nakapasa ka nang hindi ka nandadaya. O, di ba pinagpala yun? Amen? Gusto ng Panginoon at nung sumulat ng Galatia na lumaya ka sa part ng buhay mo na yon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, sabi nga,
Gusto ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na malaya na sila at huwag nang bumalik sa lumang kultura ng buhay nila. Ibinigay ni Jesus ang sariling buhay. Take note po ibinigay ni Jesus ang sariling buhay para maging malaya tayo sa mga bagay na kumukulong sa atin. At ang tanong, ano ang mga kumukulong sa atin? Dalawang bagay para maunawaan natin ang salitang kalayaan na binanggit sa Galatia. Number 1, o letter A, is freedom from sin. Gusto ni Apostol Pablo, lalo na sa generations natin ngayon, na lumaya ka doon sa kasalanang nagagawa pa rin natin. Isipin natin, ano nagawa mong kasalanan kanina? Ano yung nagawa mong kasalanan nung makalawa? O hindi na lang. Ano yung nagawa mong kasalanan nung Lunes? Nung Lunes po, nangupit lang po ako eh. That is kasalanan. Nung Lunes po, nagsinungaling po ako sa teacher ko eh. Hindi naman po talaga ako gumawa ng assignment. By the way, yung iba pala, bakasyon na. Kasalanan ko po nung Monday, Pastor, tawag po rito, yung merienda po ng katabi ko, may dura po yun eh. Yes. Hindi siya magandang biro. Tama. Kasi biruin mo naman, kakainin mo, merong ganon. Di ba? Tapos yung dumura pa, hindi pa nagsisipilyo. Talagang kukulutan mo eh. No? That is sin. No? Ano ba yung mga kasalanang ginagawa ng isang tao? Ano po? Para sa ating mga kabataan, ano? Sige, sagot lang po. Pumapatay, ano pa? Nagnanakaw, ano pa? Nagsisinungaling, ano pa? Nagmumura, tama. Sino nga? Kasi ano yan? Kasalanan yan. Pagmumura, ano pa? Namamlastik, yan. O kontra inyo, nanggogoma. Ano pa? Ano pa yung mga kasalanan na usually nagagawa natin, mga kabataan, bilang isang youth? Ano? Ano na? Sinasagot ang malugulang, tama. Very good ka doon, nak. Ano pa? Hindi inaalagaan yung kapatid. Anong ginagawa? Nire-wrestling mo lang. Ano pa? Nambubuli. Tama, nambubuli. Saan? Sa kaklase o sa kaibigan? O kahit sa hindi ka kilala. Nanchichismis. Yan, kasama yan. No? Ginagawa mong palaman yung kapitbahay nyo. Tawag doon, chismis, di ba? Chismis, sorry. Chismis pala yun. So, yun yung kasalanan, no? So, bago dumating si Jesus, makinig na mga impact makers, tingin ulit sa pogi. 1, 2, 3, go. Yun. Talagang matik na yan. No? Bago dumating si Jesus sa mundo, ang mga tao ay nakukulong sa kasalanan at sa mga patakaran ng mga lumang batas. So, ang kasalanan ay parang mga tanikala na humahad lang sa atin at pumipigil sa atin na maranasan ng mga kagalakan at kapayapaan. Biruin po ninyo, kapag nagagawa po natin yung mga kasalanang binanggit nyo kanina, ano nangyayari? Maraming nagagalit. Nanay at tatay mo, sabi kanina, di ba, sinasagot yung magulang. Talagang magagalit nanay at tatay mo. Kasi sinasagot mo sila eh. Tama ba? Hindi ka mautusan, panay ka si wait. Di ba? Panay ka teka. Tama ba? Tapos hindi ka pa nagsasabi ng totoo. Nangupit ka ba? Hindi po. Nangupit ka? Hindi nga po. Magkano kinuha mo? 5 piso lang Nangupit ka. Ang tawag sa pangungupit ay pagnanakaw. Kayo nagsabi niya na. Nakaw. Nagnakaw ka na, nagsinungaling ka pa kasi i-deny mo eh. Tama ba? Dinay natin. So yun. Ang gusto ng Panginoong Yesus, impact makers, listen to this binayaran na ni Jesus yan sa krus ng Kalbaryo. Hindi na dapat natin binabalikan yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo,
huwag mo nang balikan yan. Move on ka na. Ayan. Sige, sabihin nyo ng malakas, huwag mo nang balikan yan. Mag-move on ka na. Hanap ka na ulit ng ka-textmate. De, joke lang. Huwag nyo nang sabihin. Joke lang. Okay? Amen. Huwag na tayo balikan na yung kasalanan. Sabi nga, binali na ni Jesus ang mga tanikalang iyon. Tanikala ng kasalanan. Okay? Kaya nga namatay siya sa krus at muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay, malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Binayaran na ni Jesus yan. Okay? FYI, Impact Makers, uulitin ko, wala nang dahilan para magkasala ka pa ulit at bumalik sa dati mong gawi. Okay? Kasi ang pagbalik sa dati mong gawi, wala kang tinanggap na Jesus sa buhay. Amen? O, sino tumanggap kay Jesus dito? Taas ang kamay. O, wag nang bumalik sa dating gawi. At pangalawa, freedom to live for God. Kalayaan na mamuhay ng kasama ang Diyos. Amen? So sa kalayaang ito, kaya na nating mamuhay sa paraang kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa maraming patakaran, kundi patungkol ito sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus at hayaan ang kanyang pag-ibig na gabayan tayo sa ating mga aksyon. So ang kalayaang ito ay nangangahulugan, listen to this po, na maaari nating piliing mamuhay ng may layunin, kabutihan, at pag-ibig. Amen. So meron na tayong kalayaang mamuhay ng may layunin ng naayon sa kalooban ng Diyos, kabutihan, at pag-ibig. Tingnan nyo yung katabi nyo, mahal nyo ba yan? Yes. Mahal nyo yan. Bakit ko nasabi na mahal nyo yan? Kasi hindi nyo dadalin dito yan sa church nang hindi makakapakinig ng salita ng Diyos kung hindi nyo yan mahal. Palakpakan nyo naman yung inyong sarili. Sino nagmamahal na kaibigan dito? Taas ang kamay. Sino nagmamahal sa kaibigan? Taas ang kamay. Oh, next week ulit ha. Next week ulit, dalin nyo sila ulit dito. Amen? So, yun. So, pangalawa. O, tingin na ulit sa pogi. Yan. Pangalawa, sabi ulit nung ating key verse, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm and then do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Number 2 is standing firm in freedom. Ngayon na na-analyze na natin at naintindihan na natin ang tunay na kalayaan, kailangan nating manindigan sa tunay na wala akong kausap. Isa pa. Kailangan nating manindigan sa tunay na kalayaan. So, inihimok tayo ni Pablo, ni Apostol Pablo, ang sumulat ng Galatia, na manindigan tayo sa kalayaang ibinigay sa atin ni Kristo. Bakit? Dahil madaling bumalik sa mga lumang gawain o hayaan ng mga bagay tulad ng mga bumabagabag sa ating buhay. At nangyayari ito sa part na kung saan makokontrol ka na nito. Okay? Kaya maraming mga mananampalatayang kabataan na bumabalik sa dati nilang gawi kasi nagpapakontrol sila ron. Amen? So huwag tayong magpapakontrol doon. So maraming mananampalatayang Kristiyano sa Galatia ang madaling bumalik sa dati nilang gawain. Sa panahon nila kasi, ang daming pag-uusig, panlalait, at higit sa lahat, ay kasalanang inalagaan sa kanilang mga sarili. Kaya nga, ang tunay na laban ay pagkatapos mong tanggapin siyang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang tunay na laban ng buhay, after mong tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay po natin. Bakit po, Pastor? Bakit ganon? Kasi nga,
Alam ni Satan ang kahinaan mo at makikipagbakbakan siya, hindi personal. O yung physical na buhay natin, kundi makikipagbakbakan siya, spiritual. Papaano ka mamumuhay sa kalooban ng Diyos? Amen. May kausap pa po ba ako? Amen po. So yun ang gustong mangyari ni Apostol Pablo at ng ating Panginoong Yesus na manindigan ka sa kaligtasan o kalayaang ibinigay sa iyo ng Panginoong Hesus. Kapag nakikita mong may mali, sabihin mo, uy, mali yan hindi dapat yan nating ginagawa. Yan. Di ba? Uy, maling matulog. Diba? Huwag kang matutulog. Uy, mali yang mangopya. Uy, mali yang magsinungaling. Amen? Uy, mali ang nangungupit sa nanay. Di ba? Sabi nga kanina, mali yan. Di ba? Mas mali yan kapag kinain mo. Di ba? Amen? So, mali yung pagkakaroon ng kasalanan. Actually, mali ang magpaalipin pa rin sa kasalanan. Amen. May kausap pa po ba ako? So again, ano-ano nga ba ang mga dahilan? Bakit hindi tayo makapag-stand firm o makapanindigan sa kalayaang ibinigay sa atin bilang isang Kristiyanong kabataan? Una is peer pressure. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng peer pressure? Bilang isang kabataan o bilang mga kabataan, madalas tayong umaharap sa pressure na makibagay at gawin ang mga ginagawa ng karamihan. Ang tawag doon, peer pressure. Yung makikibagay ka, nagsasabuto, sige, magsaburin ako. Uy, grabe, mga kaibigan ko, nagyoyosi, tol, pahits naman, tol. Brain nyo, naghuhupakan kayo ng anong tawag doon? Vape, pambira, 10 tao kayo, isang vape lang. Ikaw naman. Tapos yung katabi mo, 1 linggo na hindi nagtutoothbrush, pambira. Yung lasa ng vape, hindi na bubble gum baboy gum na. Amen. Diba? Mali na nga yung nagsisigarilyo tayo, kasi bisyo yan Diba? Tapos mali pa rin yung inihigop mo. Pira. Kasi bukod sa usok, yung laway na kasama mo, nahigop mo. Dahil sa pakikibagay mo. Tama? Grabe naman yung tropang ko. Uso pala pagjojowa dito. Jowa rin ako. Diba? Nagjowa. Uy. Punta nga ako sa church. Uy, gusto ko to Kuya Mark. Type ko yun Sino? Ayun Sino? Yun. Si Cardo? Si ano na yan? Ang pangalan niya, kuya? Si Carla. Oo, Carla pangalan niya kasi dating Carlo yan Mali Peer pressure. Yan ang peer pressure, yung gusto mong maging in sa karamihan. Para lang hindi ka iwan ng kaibigan mo, gagawin mo siya kahit na alam mong mali. Amen? Pangalawa is overcoming fear and doubts. Minsan, maaaring nagdududa tayo kung sapat ba tayo o matakot na hindi natin maabot yung mga pamantayan. Like for example, binigyan ka ng, kailangan 95 ka, paano kung hindi ka naging 95 sa grades mo? Takot yun. Maraming mga estudyante na ganon. Alam niyo po, ang nakakalukot, listen to this po, Impact Makers, ang maraming kabataan nagpapakamatay kasi hindi nila na-overcome yung fear at doubts nila. Sino nakakatanda rito yung nagpakamatay sa munisipyo ng Malabon? Yung nagpatihulog. Yung sa building, di ba? Anong nangyari ron? Nagpakamatay siya, nahulog sa buhay? Patay. Patay. Anong naging dahilan? Ano yung nasagap nating chismis nun?
Pressure. Saan? Sa pag-aaral. Kasi hindi na-hit yung tamang standard ng grades na meron sila. Kasi pinressure eh. Tama ba? O, meron na lang po ko. Atin-atin na lang to. Meron po akong alam na church. Merong isang kabataan. Neto lang pong linggo. Nagpakamatay. Naglaslas ng pulso. Totoo po to, hindi po ako nagjo-joke. Totoo po to, naglaslas ng pulso. Babae po ito ha. Babae. Tanong niyo po sa akin, Pastor, ano pong dahilan? Jowa. Real talk yan, impact makers. That is serious matter po. Nagpakamatay, bakit? Iniwan ng jowa. Alam niyo po yung panahon po namin, kasi ngayon ang generations po is Gen Z, tama ba? Gen Z, ako po, millennials po ako eh. Alam niyo po yung panahon po namin, pambira, hindi namin iniisip yung jowa eh. Basta masaya kami, ako, especially po ako masaya na ako, nagagagamba ako, nagtuturumpo ako dyan, nagjojolin ako. Sikat na sikat po ako ngayon sa edad po ninyo yan. Sikat na sikat po ako dyan sa Sampaguita, dyan po dati ang tirahan namin eh. Sikat na sikat po ako dahil, alam niyo po ako saan? Sa text. Pambira. Biruin mo, makikipaglaban ako, isang karton ng sesto dala ko. Dahil sa text. Masayang masaya po ako. Pambira ngayon, kabataan, pambihira. Iniwan ng jowa, nagpakamatay. Alam niyo po, nagagawa niyan, social media. Kasi, Pastor, hindi mo naman ako naiintindihan sa buhay ko eh. Kita nyo to? Bakit ito, pag dumikit sa anit nyo? Anong sabi ng Four of Spades? Di ba? Sabi, mundo ko'y magiging ikaw. Walang ganon. Huwag mong gawing mundo ang tao lang. Amen? Huwag mong gawing mundo ang tao lang. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Di, joke lang. Tuloy mo yung palakpak mo, kaibigan. Palakpak tayo sa Panginoon. Ulitin ko, impact makers, sa aspeto po ng buhay, lalo na sa generations po ninyo, huwag nyo pong hayaan na ang pananampalataya nyo sa Panginoong Jesucristo ay mabasag ng peer pressure at saka ng doubts. Hindi po natin kailangan sumabay sa mundong ito. Ang sabi nga ng Romans, di ba? Ano yan? Sabi ng Romans, transform. Di ba? Be transformed. Do not conform to the pattern of this world. Huwag ka nang umayon sa takbo ng mundo. Bakit? Anong meron sa mundo? Kasamaan. Kasamaan. Paglabas mo ng bahay, makikita mo sa gilid, may nagsasabu. Tama? Tama ba yon? Paglabas mo ng bahay, nakita mo, pabira, tulog lasing eh. Amen? Mga ganito kaliliit na bata, naglalaro lang, nagmumurahan pa eh. Tama? Tama? Tatamaan kayo. Hindi tama yun. Di ba? Hindi tama yung ganun. Pero mo, nagkukwentuhan lang kayo. Uy, parang galing ni Luca, nak ng ano. May murang kasama, hindi ganun. Kaya nga ulitin ko, ang Kristiyanong kabataan, ito po, sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng hindi na po ako naniniwala ron. Ito na po pinaniniwalaan ko, ang Kristiyanong kabataan ay palakpakan niyo ang mga sarili niyo. And last, number 3. Sabi pa rin po doon sa verse natin, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves
be burdened again by a yoke of slavery. Number 3 is avoiding the yoke of slavery. Iiwas ka sa pamatok ng pagkaalipin. Anong pagkaalipin? Ng kasalanan. Kasi maraming kabataan ang alipin ng kasalanan. Nagbabala si Pablo na huwag nating hayaang mabigatan muli tayo o pumasok o mapatong po sa atin yung pamatok ng pagkakaalipin ng kasalanan. So sa panahon po nila, ulitin ko po sa panahon po nila, madaming mananampalataya ang muling naging alipin ng mga sarili nilang kulungan. Ang mga issue na malaki ay patungkol sa mga paniniwala ng kanilang mga minana. Okay? So kung bakit hindi na nakalaya? Kung bakit hindi nakalaya? Kasi laging binabalikan yung kahapon nila. Amen? Kung bakit maraming mga Kristiyanong kabataan ang hindi na nakalaya doon sa pagkakagapos kasi nag-enjoy na sila sa kahapon nila. Ayaw ng Panginoon yun. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ni Lord nun. Sakalin mo na rin. Hindi, joke lang. Wag. Sayang, sabi. Sayang. Wag. Men, at ang issue rito, yun nga yung mga dating batas at mga kultura nila. So sa panahon na maraming bagay ang umaalipin sa atin, lalo na sa tulad nating kabataan, ano-ano ang kailangan nating, ano-ano kailangan, o ano-ano ang mga ilan sa mga makabagong pamatok. Ito listen to this po. Ano kaya yung mga umaalipin sa isang kabataang tulad natin? Ito po, number 1, social media. Uy, pastora, patama Next po. Yon. Ito yung mga negative influence ng isang kabataan. Kung bakit hindi sila makalaya kasi nag-e-enjoy sila. Saan? Social media. Ano napapanood nyo sa social media? TikTok, Facebook. Ano napapanood nyo sa TikTok at Facebook? Sino? Di ba? Yung mga vlogger. Di ba meron ako napanood sa TikTok, ang sabi niya, ako pagka nagkaanak ako, 6 minutes lang yung gagawin ko sa anak ko. 6 minutes lang yung pag-aalaga ko sa anak ko, tapos iiwan ko na siya sa nanay niya. Yung ba tama ba yun? Nasaan ang pagiging responsableng ama ron? Amen. Tama ba yun? Marami tayong napapanood na nagpa-prank. It's a prank. Pero alam naman nilang nakakasakit na sila. Tama. Minsan yung napapanood nating mga influencer, hindi sila tamang influence para sa atin. Alam nyo po ang tamang influencer? Tanong nyo po, sino po? Sino po ang tamang influencer? Walang iba yung nagligtas ng buhay mo. Siya lang naman na nagligtas ng buhay natin eh. Patungo na tayo ng impyerno dapat. Tama ba? Kaya lang iniligtas ka ni Jesus. Yung mga influencer na kakilala mo, ililigtas ka ba niyan? Hindi, di ba? Ililigtas ka ba ni Kong TV? I don't think so. Di ba, usually na napapanood natin, puro pagjojowa. Di ba? Puro kalandian. Sorry for the word po pero gusto ko pong maging real talk tayo. Di ba? Na hindi ka naman dapat papasok sa relationship, pero dahil sa kanila, nagkaroon ka ng relation. Ayun. Di ba? Naging batang ina, tsaka batang ama. Amen? Next,
Ano pa yung mga negative influence? Materialism. Oh, yung mga may hilig rito, oh, grabe, ang ganda na suot mo, brad, ah. Ayos yan, ah. Gusto ko yan, ah. Ha? Bukas meron din ako niyan. Kahit wala kang pera. Di ba? Yung paghahangad na meron ka lagi. Yung ayaw mong yung word na ayaw mong nalalamangan. Amen? Oh, grabe si ate, oh. Si ate Rachel, naka-turtleneck, oh. Kahit ang init, grabe, oh. Gusto ko niyan. Gusto ko niyan. Amen? Oh, grabe, ang ganda ni ang ganda ni ate ganito, kulay red yung hair niya, oh. Gusto ko rin din ganyan. Diba? Ano, nagpakulay ka, oh, yun. Diba? Nagpakulay ka, oh, yun. Kasama ka doon sa naglalako ni ate. Nandoon ka, bubunutin ka. Pakulay ka eh. Diba? Hindi pa bagay sa'yo. Iba naman, nagpakulay, mukhang nagtatrabaho sa bangkaan. Diba? Para maging in lang tayo. Uy, gusto ko rin din ng may rilong ganyan, grabe. Uy, gusto ko rin din ng cellphone na ganyan. Hindi ganun eh. Hindi yun ang tinuturo ng Bible sa atin. Sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. And all these things will be added unto you. Tinuturoan tayo ng Panginoon na makontento sa meron ka. Huwag kang mag-alala kasi ibibigay ng Lord. Ulitin ko si Lord nagbibigay hindi ng gusto mo, kundi ng kailangan mo. Amen. Lord, ang tagal-tagal ko na nag-pray sa'yo, di mo pa ako binibigyan ng jowa. Jowa, 6 na taong ka pa lang, jowa. Hello? Kung ako tatay mo, sakaling kita eh. Joke lang. Joke lang po. Joke. Ano pa? Ano pa yung mga negative influence po? Peer pressure, yung binanggit ko kanina, yung gusto mo lang maka-join. Kahit na mali na yung ginagawa ng mga tropa mo nagnanakaw na, mga nagbibisyo, para hindi ka lang iwan nila, gagawin din ang gagawin mo. Amen. Kapatid, impact makers, hindi ka ganon. Iba ka sa kanila. Humanap ka ng tamang kaibigan. Hanap tayo ng tamang kaibigan na kung saan dadalin tayo sa tama, hindi ka dadalin sa kulungan. Amen? Yung tropa mo, biruin mo, nagbibisyo, ang ganda ng patutunguhan nyo, sa bilibid kayo punta lahat. Di ba? Pagka minalas-malas pa kayo, matutukhang pa kayo eh. Amen? Mga tropa mo, mga nagmumura, hindi ka naman pala mura dati. Make sense? May kausap pa po ba ako? Next, ano pa? Anxiety and fear. Because sa takot na meron ka, natatakot ka, hindi ko na kaya yan. Ayoko na mag-aral, nahihirapan ako eh. O yun, goodbye pangarap mo. Ayoko nang pumasok, bakit? Ayoko laging nagkuquiz kami. Teacher ko, pa-quiz eh. Ayoko nang ganun, gusto ko nagtuturo lang eh. Tanungin mo, may natutunan ka ba ng tinuro ng teacher? Wala. Takot. Sino may pangarap sa buhay? Taas ang kamay. Sino nangangarap ng mataas para sa sarili nila? Pagbutihin nyo pag-aaral nyo. Galingan nyo sa pag-aaral. Kapag ginalingan mo mag-aral, maganda magiging trabaho mo. Amen? Ano pa? Ayan, perfectionism. Yung gusto na lang, perfect lahat. Tandaan po natin wala pong perfect sa mundo. Bukod lang sa pangalan ni Ma'am Pekto. Walang tumawa, patay. Wala pong perfect sa mundo. Kaya hindi mo kailangan maging perfect sa kanila. Okay? Naiintindihan po ako. Next, ano pa? Unforgiveness and addictions. Yung mga hindi po nagpapatawad, sino po yung hindi nagpapatawad? Sino po hindi nagpapatawad pa rito?
Nagpapatawad ako every December. Pag may kakatok sa amin, mamamas ko po, patatawarin kayo mga anak. Nagpatawad. Hindi, joke lang po. Yung mga nagkakasala po sa inyo, pinatawad nyo na ba? Sigurado kayo. O sige nga, ano nga yung ginawa nila sa inyo? Bakit kayo nasaktan? O, kita nyo? Hindi kayo nakapag-move on. Kasi naalala nyo pa rin eh. Hindi pa rin kayo nakapagpatawad. Ang nakapagpatawad, sabi ng Bible, love does not keep records of wrong. Sabi ng asawa ko. Diba? Kasi kapag mahal mo ang isang tao, magpapatawad ka at ang pagmamahal kasama ang hindi na pag-record ng mali niyang ginawa sa'yo. Yan ang pagpapatawad. Patawarin mo na. Sige, sabi mo, patatawarin. Oh. Patatawarin. Huwag ka na pupunta ng December, ha? And addictions. Oh, eto, malupit. Maraming mga kabataan ngayon hindi addict sa bisyo. Alam nyo kung saan addict? Yes. Mobile games. Ulitin ko po sino nagmo-Mobile Legends po rito? Honestly po, lahat no? Madami. Ano ang purpose ng Mobile Legends? Pumatay. Ano pa? Man-trash talk, tama. Di ba? Biyo-biyo mo, man. Di ba? O ba naman itong kakamping to? Maiyak-iyak ka pa no? Tama ba? Pero iba ikaw lang mag-isa, nagsasalita kang mag-isa, nakakabaliw yan. Pumili na naman ng lahat kami marksman. Amen. Ang purpose ng game ng Mobile Legends, ano sabi doon sa umpisa? Welcome to Mobile Legends. Ano pa sunod doon? Di ba sabi doon? Target mo ay enemy base. Destroy them. Di ba? Sinasabi sa ML yan destroy them. Sino ang tatay ng destroy? Si Satanas. Anong sabi ng John 10:10? The enemy comes to kill, steal, and destroy. Si Satanas yun. Ano tinuturo ng ML? To kill, to steal, to destroy. Papatayin mo yung mga heroes I-steal mo yung mga buffs para tumaba ka, para lumakas ka. Pag lumakas ka, ano target mo? Yung base. Ano gagawin mo sa base ng kalaban? Babasagin mo. Di na ikipaglaro kay Satanas. Make sense? Palakpak ang nakaintindi sa Panginoon. Sabihin mo yung katabi mo. Tignan mo. Tignan mo yung katabi mo. Tigil na sa paglalaro ng ML. Nakikipaglaro ka kay Satanas. And lastly po, letter B. Letter B is legalism. Gusto ko lang pong paintindi po sa ating tong part na to kasi medyo po itong legalism po na ito. Sabi po, minsan kahit na sa ating pananampalataya, maaari tayong mahulog sa pagsubok na sundin ang patakaran ng perpekto. Ngunit tandaan ang isang relasyon sa Diyos ay nakakabatay sa biyaya, hindi sa ating kakayahang sumunod sa mga patakaran, bitawan ang pressures na maging perpekto at yakapin ang kalayaang mabuhay sa biyaya ng Diyos. Yung legalism, gusto ko lang pong i-ikuan po sa atin ito, explain ko lang po ng konti. Na pumapasok ang legalism sa isang rules ng isang pamunuan. Like for example po, sa isang grupo po ninyo, or sa mga tol,
wala nang ano sa atin, wala nang gagawa ng kalokohan sa atin. So ginagawa mo siya kasi may napag-usapan lang kayo, and that is legalism. O like for example sa isang company, sa trabaho. Diba? Ang part doon, legalism, or in short, doon sa word na legalism, is yung mga, tawag po rito, yung mga hearsay or sabihin na po natin yung urban, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko po yung part na yun eh. Basta yung nakasentro ka lang doon sa isang rules na kung saan sunusundan mo lang siya pero hindi mo naiintindihan kung bakit. So meron po akong i-share na meaning po. Ang legalism ay tumutukoy sa pagsunod ng stricto o literal sa mga batas, regulasyon o pamantayan nang hindi binibigyang pansin ang espiritu o layunin sa paglilingkod o sa lingkod ng mga ito. Ang konteksto ng relihiyon, ito ay ang pagpapalit ng labis na pagpapakahalaga sa mga ritual. Yon, yung word na ritual. Napatakaran kaysa sa personal na relasyon at pag-iral ng espiritual na prinsipyo. Ulitin ko po, kung bakit merong rules, hindi para hadlangan tayong lahat, kundi ito pong rules na ito ay para protektahan tayo sa mga darating na sakuna ng buhay natin. Ulitin ko, bakit may curfew? Bakit may curfew sa mga bata? Kasi ayaw ng mga pamunuan natin na madisgrasya kayo pagdating ng gabi. Kasi delikadong lumabas pa ng gabi. Bakit? Kasi madaming masasamang tao. Magiging legalism siya kung hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ng batas. Nasusundan mo lang siya, i-comply mo lang siya kasi sinabi nila eh. That is legalism. Okay po? Kaya naman mga impact makers, listen to this po. As I end po, dito na ako magtatapos. So ang Galatia chapter 5, o yung key verse na binasa natin, ay hindi isang makapangyarihang paalala lang sa atin ni Jesus ng pagpapalaya sa atin. Okay? Ang kalayaan na ito ay hindi lamang sa isang konsepto, kundi ito ay isang katotohanang ating maaaring isabuhay araw-araw. Uulitin ko, kapatid, mga kabataang tulad ko, pinalaya ka na ng Lord, huwag ka nang bumalik sa dati mong kultura. Kaya nga yakapin natin yung kalayaang ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus. Kalayaan saan? Sa kasalanan. Kalayaan sa layaw ng mundong ito. Kalayaan sa pagpili ng tama versus sa mali. Yan ang nais sabihin ni Apostol Pablo sa atin. Iba ka. Ulitin ko, impact makers, listen to this, on-site and online, iba ka. Hindi ka katulad nila. Kasi ikaw ay citizen of heaven. Ang pangalan mo, listen to this po pakinggan niyo po maigi. Ang pangalan mo ay nakasulat na sa langit, sa aklat ng buhay. Wala na tayong dahilan para bumalik pa sa dati nating pamumuhay. Kasi once na bumalik ulit tayo sa dati nating buhay, ulitin ko, good news, aalipinin ka ulit ni Satanas. Ano si Satanas? Pumapatay, nagnanakaw, ano pa? Naninira. Gusto ni Satanas na mamatay ka at patayin ka niya. Ang gusto ni Satanas, agawin, nakawin ang mga magagandang moment sa buhay mo. At ang gusto ni Satanas, masira ang buhay mo. Actually, ito yung pattern niya eh. Magpapakilala na sa'yo na mabuting kaibigan siya sa'yo. Na kung saan nanakawin niya yung tamang buhay mo. Papunta sa destroy ng buhay mo. Na maiisip mong
mamatay ka na lang. Kill, steal, destroy. Pero ang ginawa ni Jesus, napako sa krus ng Kalbaryo, dumanak ang dugo, para saan? Para iligtas ka kay Satanas. Kasi ang gusto ni Satanas, mapunta ka ng impyerno. Magkasala ka. Ang kagandahan kay Jesus, hindi lang siya napako para iligtas ka kay Satanas at iligtas ka sa sasapitin mo papuntang impyerno, kundi gusto ng Panginoon na malinis ka sa kasalanan mo. Imagine, may kasalanang marumi pa rin tayo tapos haharap tayo sa Diyos. Di ba ang ironic nun? Ginawa ni Jesus yon. Kasi pagharap natin sa langit, sa God the Father, malinis ka. Tatayo tayo lahat. Habang nakapikit, pwede po bang mag-analyze tayo, impact makers? Sige, pikit po tayo. Wala po. Sa pagkakataong ito, huwag niyo po munang pakialaman yung katabi niyo. Kausapin mo yung Diyos, kausapin mo si Jesus. May pag-usap ka sa Panginoon. Yung totoo po yung totoo. Wala pong tatawa, wala pong maikipagkalabitan sa katabi. Huwag niyo muna pong pakialaman. Ikaw lang at si Jesus. Sabihin mo sa Panginoong Yesus, Panginoon, patawarin po ninyo po ako sa aking mga pagkakamali at pagkakasala. Naniniwala ako na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Hindi ko po magagawa na mabuhay na may katapatan kapag ka hindi ka kumilos sa aking buhay. Sa mga oras na ito, Panginoon, inaalay ko po ang aking buhay sa iyo. Ikaw na po ang siyang magkokontrol ng buo sa aking buhay. Lahat po ng mga pagkakamali ko at pagkukulang ko ay pupunan mo at papalitan mo ng maayos at mainam na kung saan makakapamuhay ako ayon sa kalooban mo. Hayaan niyo po na ipanalangin ko kayo. Panginoon, marami pong salamat sa mga oras na ito. And thank you, Lord, sa word na ibinigay ninyo po sa amin. Bagamat, O Lord God, na nahihirapan po kami, lalong-lalo na po sa hatak ng mundo na marami pong mga kabataan ang nasisira ang buhay because of these issues. Even kami po, Lord, na nasa on-site and online ay apektado ng ganito pong problema. Na dumarating kami sa point na nakukulong po kami at nagiging alipin muli ng ganito pong kaso. Humihingi po kami, Lord, ng pagpapalaya po ninyo. Yung totally free, O Lord God, na kung saan mauunawaan namin na yung ibinigay mong kaligtasan, Lord, sa krus ng Kalbaryo, na inalay mo ang buhay mo sa amin, Lord, kailangan naming suklian. Suklian ng pamumuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Nihiling po namin ang gabay na banal na Espiritu, Lord God, nang siyang mag-take ng control sa amin pong buhay, hindi lang po sa buhay po namin, maging sa isip, sa salita, at sa gawa. Marami pong salamat, O Lord. Bless these young people, O Lord. Pagpalain ninyo po ang bawat mananampalatayang kabataan na ito. Kung may mga struggle po sila, O Lord, Lord, hayaan po ninyo na kumilos ang kapangyarihan mo sa buhay po ng bawat isa. Lord, kung meron mang issues na hindi sila makawala, Lord, please, O God, help them. Tulungan ninyo po sila. Palayain ninyo po sila sa mga issues na meron po sila nang sa ganon ay matupad nila yung nais nilang mangyari sa buhay nila na kung saan inutos mo para sa kanila. Tulungan ninyo po sila. Tulungan ninyo po yung mga young people, O Lord God, na nahihirapan
sa mga issues ng problema nila personally sa buhay po nila. Maraming pong salamat. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.